po ito isang gusali, hindi po ito pagtitipon, because the church that Jesus started is a church filled and packed with His power. Amen? Ang simbahan na itinayo po ng Panginoon ay punong-puno ng tinatawag na Kanyang presensya at ng Kanyang kapangyarihan. At yun po yung atin pong hinahanap ngayon. Kaya nga po, we are moving away from the trend. Nakalulungkot po dahil karamihan ngayon ng churches ay paiksian. Ang ini-improve ay yung kanilang mga facilities, and I'm not saying that's bad. Pero wala pong kwenta ang mga pasilidad kung wala ang presensya ng Diyos. Kahit po tayo magtipon sa ilalim ng puno at ilang piraso lamang tayo na naroon, kung naroon naman ng Diyos, mas maganda po yun sa isang napakagandang gusali na libo-libo man ang tao na naroon pero wala naman doon ang Diyos. Ito'y may kaugnayan, kagaya ng may koneksyon sa kasabihan natin mga Pilipino. Aanin mo raw ang isang mansyon kung ang nakatira naman ay kwago. Tama ba yun? Kaysa, kumpara naman sa isang maliit na tahanan pero nakatira naman ay mga tao. Ibig sabihin, ganun din po ang konsepto na ang simbahan po ay nagiging napakagandang simbahan at lugar kung naroon at nararanasan ng bawat isa ang kapangyarihan at presensya ng Diyos. Kaya nga po, I am committed to teach you to go after the presence of God. I am committed to teach this church na turuan kayo na ang inyong kauhawan at ang inyong habulin ay ang presensya ng Diyos. I don't want you to come to church because of a pastor. I don't want you to come to church because the church is a good place to stay. I want you coming to church because of the presence of God. Ayoko po dumating na kayo pumupunta sa simbahan dahil mahusay ang mga ngaral, pumupunta kayo sa simbahan dahil maganda ang inyong pakiramdam doon sa simbahan yon. Ang nais ko pong ma-develop sa bawat isa sa inyo ay pumupunta kayo sa simbahan because of your desperation, because of the presence of the Lord. That is our pursuit. Kaya samahan niyo po ako na sama-sama tayong lumago dito sa pangarap at pangitain na ito. That every one of us, whatever we do, we are desperate. We are tapping into the presence of the Lord. Dahil yun po ang makapagbibigay sa atin ng sigla at lakas. Kaya nga ito po Azusa Street Revival, though it happened in 1906. Kanina nag-minister po sa akin yung awitin na inawit ng ating mga kapatid sa praise and worship. And sabi, you are God alone from the time began. It is in connection, meron po itong koneksyon sa isang bahagi ng Book of Hebrews chapter 13 that Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Naniniwala po ba kayo na hindi nagbabago ang Diyos? Kung nangyari po noon, naniniwala ba kayo pwedeng maulit po yun? In fact, may revelation ng isang napakatalinong tao na nabuhay sa ibabaw ng daigdig na tumutugon sa pangalang Solomon. Naisulat ni Solomon sa Aklat ng Mga Ngaral sa Book of Ecclesiastes sa kanyang pag-aaral at pag-uobserba sa buhay sa ibabaw ng lupa. Sabi ni Solomon sa kanyang konklusyon ng buhay sa ibabaw ng lupa, he found out that there is nothing new under the sun. Sabi niya, there is nothing new under the sun. What had happened before will always happen again. Sa Tagalog, ang nasumpungan ni Solomon, ang sabi niya ay walang bago sa silong ng araw. Yung nangyari noon ay umuulit lamang, nangyayari din ulit. Ako'y naniniwala na yung mga nangyari noon ay pwede mangyari ulit at pwede ulit natin maranasan. Ngunit kailangan lamang po natin ding iposisyon ang ating sarili at gawin natin yung mga bagay na ginawa kung bakit po nangyari dumating yung bagay na yun sa lumang panahon. Eh may naniniwala na kung noon ay may kahirapan, meron din kahirapan ngayon. At kung may mga tao kinapos noon, kaya may naniniwala may mga tao kinakapos din ngayon. Eh bakit may mga tao kinapos at naghirap nung araw? Marami pong factor. Marami pong dahilan. Maring ang dahilan kaya may mga tao naghirap at kinapos nung araw ay dahil sa maling pangasiwa ng pananalapi. Or sometimes we call it wrong priorities and wrong decisions in life. Eh may naniniwala na kung noon ay naghirap sila because of wrong priorities and wrong decision, ay may naniniwala na yung the same mistakes na kanilang ginawa noon ay pwede maulit ngayon. Kung ikaw ay maganda ang buhay ngayon, gawin mo din yung kanilang ginawa. Ano po yun?
you prioritize what is wrong, you make a bad decision in your life, maghihirap ka rin. Tama po ba? You will always get the same effect basta ginawa mo po yung mga tinatawag na mga requirements. Yun po sa negative. Pero sa positive, kung may mga taong umunlad noon dahil sa sila'y naging matalino, kung gagamitin mo rin yun sa iyong panahon ngayon, na ginamit ang kanilang karunungan, lalo na ngayon na tayo mga anak na ng Diyos, tayo rin ay uunlad. Tama po ba? Kaya nga itong bagay na ito ay isang bagay ang aking natuklasan. That one compose, hindi ba po ito yung mensahe, but let me just give you this. What is the component na naroroon para po mabuo ang isang malaking pagkilos ng Diyos na nagland sa isang maliit na street sa Azusa noong 1906? Sabi ko nga po, pwedeng maulit eh. Hindi na sa Azusa. Pwede mangyari, alam niyo po ba yung similarity? Kung nangyari po yung 1906, pwede mangyari ng 2016. May 6 pa rin eh. Pero hindi na Azusa Street, Bautista Street na. Hello? Ano ba na? Bautista Street, di ba? Tama, ano ba yung street ito? Bautista. Tama, no? So, may tunog eh. Azusa, Bautista, parang magkatunog eh. Amen? Isang maliit na lugar ng Bonnie Braham. Ito naman ay isang maliit na lugar ng CRM. Ang hindi tayo sobrang dami. Hindi rin sila sobrang dami. But the presence of God landed in a place which nobody expected na doon po laland ang presensya ng Panginoon. And I am in the pursuit of knowing what happened. Ano po yung nangyari sa Azusa? Bakit po nangyari yun? Natuklasan ko po ang ilang mga sikreto. Alam niyo po ang bagyo ay hindi po nabuo yan ng automatic. May mga proseso po yan na dinaanan. Ngayon po ay wala tayong bagyo na maaaring maranasan ngayon. If there would be a storm today, in this time of the year sa ating pong bansa, it will really be a miracle. Amen? Magiging po ito talagang katakataka pagka po nagkaroon ng bagyo sa panahong ito ng tag-init. Bakit po hindi posible na magkaroon ng bagyo ngayong panahong ito sa ating pong bansa? Kasi kulang po ang component. Ang meron lamang po tayo ngayon ay sobrang init pero wala po yung hangin na kailangan bumuo para umikot yung bagyo. Kasi yung malamig na hangin na nagsalubong na may mainit, yun po ang gamit para mag-create ng pag-ikot eh. At pag umikot na po yung nagsalubong ang mainit at malamig at nag-mix sila, iikot yon. Kaya iaakyat nun yung tubig saan? Sa dagat. At pag umikot na po yun at iniakit ng tubig sa dagat, palakas na po ng palakas yun, kompleto na eh. Nandun niya yung hot wind, nandun yung cold wind, nandun na yung water. Kaya iikot na po yun. At habang sa tumatakbo at nakukuha pa niya ang mga kailangan niyang component, dumadami yung tubig, lumalakas na lumalakas. Hanggang sa yun po ay dumating na sa ating lugar. Tama po ba? But today, because wala po yung mga required recipe or component para po mabuo ang isang malakas na bagyo, so we are not expecting any typhoon coming our way. Tama po ba? Pero pag pumasok na po ang mga buwan ng Hunyo, pag pumasok na po ang July, September, na nagsasalubong na ang mga bagay na yan, nandyan na po muli ang mga malalakas na bagyo. Tama po ba? Kaya nga ating unawain na ako po ay naniniwala sa konsepto na inilagay ng Diyos sa ibabaw ng mundo pagka nakumpleto po yung mga bagay may nangyayari. At ito ang mga ilang bagay na nangyari po sa Azusa Street 100 years ago, na ginawa ng mga mananampalataya na naging involved dito po sa movement na ito, sa malaking pagkilos ng Diyos. And I just want to share it with you, but this is not yet the message. Number one, ang unang-una pong meron sila roon ay they have great hunger for God. Meron po silang matindi o masidhi na pagkagutom at paghahanap sa Diyos. Kaya nga po, akin pong ini-instill sa inyo, you go deeper in seeking God. Not only every Sunday, in your life, in your personal life, you go and seek God, you pray.
Hello? Dahil one of the component for God's visitation, ito po component para po sa pagbisita ng Diyos, kailangan po'y meron pong pagkauhaw sa Diyos. Kaya nga po, napaka-halaga pa rin ng mga pagsubok. Kita niyo po, sino ang mga nakakaranas sa encounter sa Diyos? Have you ever noticed, mga kapatid, na ang mga nakakaranas sa pagbisita ng Diyos karamihan, iisang kwento, pero sila matinding problema. Tama? Amen? Kaya nga po, sa katotohanan, ang problema ng buhay ng tao, hindi po ito totally design para po sa kasiraan ng tao. Kung gagamitin ng tao ang kanyang problema para sa kabutihan, ang problema ay dinesign para tayo maghanap sa Diyos. Kaya pag ikaw po ay devastated ng buhay, you are frustrated. Di mo ba ang tao talagang hinahanap ang tulong mula sa Diyos? Kaya ang mga taong mga bigo, kadalasan sila ang nakakaranas sa Diyos. Look at what happened in the New Testament. Balik-tanawin po natin na nangyari sa bagong tipan. Ano ang nagtulak doon sa babae na 12 taon na inaagasan ng dugo, tumutulo at lumalabas ang dugo profusely for 12 years? Ano ang nagtulak sa kanya para sa kanyang aba at kaawa-awa kalagayan ay puntahan ng Panginoong Jesus? What is the force? Ano po yung kapangyarihan na nagtulak sa kanya? Hindi mo ba nagtulak sa kanya malapit kay Jesus ay yung kanyang problema? Amen. Amen. Idagdag pa po natin ang isang lalaki na ang pangalan ay blind Bartimaeus. Bulag. Ano nagtulak kay Bartimaeus para hanapin ang Panginoon? Di ba yung kanya rin kalagayan? Kaya nga po, problema ay gamit para po ang tao ay lalo magkaroon ng tinatawag na kauhawan sa Diyos. At alam niyo po ba yung similarity ng Azusa Street Revival? Alam niyo kung bakit naroroon ng mga negro ito at ilang mga may puti rin naman? Dahil nung panahon po yun, grabe po yung tinatawag na kahirapan sa Amerika. Grabe po ang nangyayari na kahirapan at naroon din po ang tinatawag na slavery. Dahil nung mga panahon yung mahirap ang mga Amerikano. At dahil sa kanilang kahirapan, tumawag po sila sa Diyos. E di po ba sabi ng Biblia, sino po ang pupuntahan ng Diyos? Sino ang kanyang pararanasin ng kanyang presensya? May sinabi po ang Panginoon na if you will seek for me, you'll find me. Sabi rin ni Jesus, if you knock, it will be open for you. Kaya hindi po automatic na nakukuha po ang presensya ng Diyos. Kailangan nandun yung hunger. Nandun yung pagkauhaw. Pwede ko kayong tanungin kayo ngayon at sabihin ko sa tanong ay, kayo ba ay nagugutom? Hinahanap niyo ba Diyos? And I believe every one of you will say amen. Pero para wag na lang po tayo magkasala, hindi ko na itatanong. Amen? Pero nais ko po ipaalala, dahil it will be proven kung talaga ba uhaw ka sa Diyos, hinahanap ko lagi ang Diyos. Hindi lamang, madali po paglinggo, dahil may kasabay kang maawit eh. Pero the test will always be when you are alone. Amen. Can you still sing? Can you still have that intensity in praying and devoting yourselves to God when there are only you and God, and there is no brothers and sisters joining you in your singing and your prayer? Doon po masusukat ang tinatawag na pagkauhaw. Na yung panahon na wala ka na sa ambience ng simbahan, nasa loob ka ng iyong tahanan, are you still finding time for God? Meron ka pa rin bang panahon na hinahanap mo ang Diyos na parang ang maghapon, if I will not kneel down, if I will not sit down and talk to God, my life will be incomplete. Pag naroon ka na sa ganung kalagayan, it is a good sign that now there is a hunger and thirst for God. Pero pag nabubuhay ka maghapon na parang okay lang na hindi ka nakapanalangin at hindi ka nakasamba, nakapagdibusyon sa Diyos na nag-iisa, then the hunger is not yet in your life.
Hello? Amen. Wala pa rin yung pagkagutom at pagkauhaw sa presensya ng Diyos. Why? Because kailangan dumating tayo sa punto at sandali na para baka Diyos sa atin ay katulad ng isang hangin that you cannot live without an air, that you cannot live without water. At makarating ka sa iyong pangunawa na kung kailangan mo ang tubig at ang hangin, dumating ka rin sa isang punto ng iyong sarili that I cannot live without God. Amen. Amen? Kaya binibigay ko po sa inyo ang mga panukat para makita ninyo kung nasaan ka na ngayon. Am I now in a position that my life today I can say there is a hunger in me? Amen? Kaya sana po huwag ninyo itong kalilimutan para magkaroon kayo ng checklist. Ako ba ngayon ay talaga nang may kauhawan sa Diyos? Am I seeking God? Am I going hard after Him? At makatutulong pa at makadaragdag dyan, how many times do you get your Bible in a day? How many verses, how many chapters do you read a day? Bahagi ba ng iyong buhay ang Biblia? O yung iyong Biblia ay naluluma na, hindi dahil sa iyong paghawak at paggamit, naluluma na dahil naiiwan mo na sa ilalim ng iyong kama? Hello? Mayroon namang iba dyan, may Biblia sa tahanan, pero nandun lang sa pintuan, nakabukas doon. Sino babasa, no? Hello? Sabi pa na iba, bukas mo lang yan sa Psalms 91 para walang makapasok na masamang espiritu sa pintuan. Alam niyo po, ang totoo po, kahit bukas mo yun sa Psalms 91, dadaanan lamang po yun. Nandandaan po natin ang prinsipyo ng salita ng Diyos. It was not designed na ang Biblia po ay nakalagay lamang because the power of the Bible is this. When you read it and speak what you read. Amen. That's what you call confession. Para magkaroon ng kapangyarihan ng nasa Biblia, kailangan mo ilagay sa iyong puso at ilagay sa iyong labi. Kaya kahit makita mo sa Biblia na nakalagay sa Psalms 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. That thing will never work until you put it into your heart and speak it towards your situation. Kaya yung Psalms 23 verse 1, para po yun ay mangyari, kailangan yun ay basahin mo, tilagay mo sa iyong puso at ipahayag mo sa iyong sitwasyon that the Lord is my shepherd and I shall not want. Pero kung yun ay mananatili lamang sa iyong Biblia at hindi mo ipapahayag at ilalagay sa iyong puso, then Psalms 23 verse 1 will never come to pass. And number 1 is great hunger for God. Sabihin nga po natin, great hunger for God. Kailangan po magkaroon tayo ng ganong kalagayan. Kaya nga kung mapaalala po natin sa Book of Acts chapter 2, which I will not go there, but if you like, you can always read Acts chapter 2. Ano ang ginagawa ng mga alagad nung araw na bumaba ang presensya ng Panginoon? What are they doing? Ano ang ginagawa ng 120 early believers sa Book of Acts nung maranasan nila ang pagbaba ng presensya ng Diyos? Ano po ang ginagawa? Nandun sila, sama-sama nagtitipon. That's also another tool, another checklist para makita mo na uhaw ka sa Diyos. Not only in your daily life, pero kinauuhawan mo rin ng mga pagtitipon. Hindi ka na nakukontento na linggo lamang ako. Pag nakabalita ka ng Bible study, pag nakabalita ka ng mga prayer meeting, pag nakabalita ka ng gawain, you always find ways and find time para po ikaw ay makadalo. Pero pag ang isang mananampalataya ay panglinggo lamang at kuminsan pa ay linggo ay nakakalimutan pa. Alam niyo, ako po yung lungkot na lungkot. Last Friday, we're going home. Kasama ko po ang aking pamilya. We just came out from a revival meeting sa ating pong church sa Maine, sa Green Hills. Pauwi po kami. At magkakasunod kami, convoy kami. Hindi naman convoy, nauna ako sa aking pamilya. Dahil kami mag-anak at pati ang aking magulang, pati ang aking kapatid, ay kami po ay sumusuporta sa gawain na yun sa Green Hills. At kanya-kanya na kami, pauwi na kami sa aming mga kanya-kanyang tahanan. Pero talaga po kung kayo po ay lumabas nung nakaraang Biyernes, pauwi dito sa South, galing sa Maynila. Nagulat po ako dahil napagalitan pa nga, hindi naman galit, pero ang sabi ng tatay ko, nung tinawagan niya ako, dahil ako unang-unang umalis, pero ako huling-huling dumating.
Sabi ng tatay ko, tumawag siya, tapos sabi niya, nasaan ka na? Sabi ko, di na, dito ako sa may bigutan napaka-traffic. Sabi niya, ba't nandiyan ka? Sabi niya, hindi ka ba nag-skyway? Sabi ko, hindi po Sabi niya, pambihira, nagtipid ka na naman. Sabi sa akin, ano po. Pero ang totoo, hindi naman ako nagtipid. Dinadagdal ako ng asawa ko Hindi ko nabasa, yung nakasulat sa Magallanes na from C5 to Alabang, heavy traffic. Kakwentuhan kami nag-uusap kami, nag-sharing kami. Hindi ko nabasa yung anunsyo. Kaya sabi ng tatay ko, ang laki doon, nakasulat, pulang-pula. Heavy traffic from C5 to Alabang. Hindi ko na po yung nabasa, kaya hindi ako sumampa ng Magallanes. Kaya I end up, kami po nasa ilalim ng Skyway. At doon ko lang, hindi ko naman napupunta yung traffic kasi kwentuhan niya kami mag-asawa. Ano po? Pero pag tingala ko at tinanaw ko, wow, matraffic na. At kaagad ko pong kinuha yung telepono ko, inon ko, at inilagay ko po doon sa Waze, dahil alam nyo, because of technology, nakikita mo ngayon kung hanggang saan yung extent ng traffic, ano po. Nung makita po namin sa Waze, pulang-pula. Hanggang Alabang nga po ang traffic. At sabi ko, bakit kaya? At napakarami po na sasakyan talaga hanggang makarating po kami. Sabi ng tatay ko, gusto mo makita tayo sa Shell? Dito po sa may pagitan ng Alabang, Susana Heights. Hindi na kami naantay dahil tagal na namin makarating. Sabi niya, una na rin kami, hindi tayo pwede makintayan dito. Pagdating po namin sa Shell, puno rin yung gasoline station ng mga sasakyan. Alam niyo po, ang mga tao paalis lahat. Dahil nung Saturday, kami naman mag-asawa ay papunta sa isang lugar sa Santa Rosa. Traffic din. At doon lamang po namin natuklasan, holiday pala no Saturday. Araw pala ng kagitingan. So, ang mga kababayan natin na may trabaho pag Sabado, walang pasok. Kaya parahil, kaya pala yung mga sasakyan, may mga daladalang salbabida, may mga daladalang bani, gano'n po. Lahat sila ay patungo sa beach. At doon po ako nalungkot. Why? Because I was always thinking that this nation is a Christian nation. But where are they now? Nasaan po maraming Kristiyano na imbis na pagdating ng linggo ay patungo sa mga gawain ng Panginoon, nasaan po maraming Kristiyano? Mas nagiging priority pa nila mga outing. At yung pang mga nagsasabing Kristiyano, silang pawisan, sabi mo sa iyo katabi, hindi ako kasali doon, nandito ako. Sila pa ang promotor na nag-i-schedule na swimming ng linggo. Hello? Amen? Hello? Amen? Kaya kita niyo po ang simbahan ngayon, may anyo ng relihiyon, pero wala na ang presensya ng Diyos. Ano ang meron sa Book of Acts? Sila po'y nagtitipon, nag-aantay. Sabi ng Biblia, they are there, waiting, dahil sabi ng Diyos, huwag kayong aalis hanggang hindi pinagkakalob sa inyo ang banal na Espiritu. Hindi naman sinabi sa kanila ng Diyos kung anong oras. Hindi sinabi ng Diyos kung anong day. Kaya anong ginagawa ng mga Kristiyano? Nag-aantay. Kaya kung gusto mo pong maranasan ang presensya ng Diyos lagi sa iyong buhay, dapat matuto ka mag-antay. Hello? Kaya nga, one of the keys, be still and know that He is God. Kaya nga sa ating inaral last week, ano nangyari kay Samuel, ba't naging madali sa kanya ang tinig ng Diyos? Because he developed an attitude on ministering into the presence of the Lord. Kaya napakahalaga po na matuto tayo mag-intay. Kaya ang mga pagtitipon, ang Sunday services, ang mga Bible study, ang mga fellowship na itinayo sa simbahan, did you all know that it was designed for us to learn how to wait on God? Hello? Alam niyo ba na kaya po nandyan ang mga gawain ng mga pagtitipon niyo po idinisenyo, hindi para maging social gathering. Amen? Hindi po ito dinisenyo para magkaroon ka ng kabeso-beso. Hello? Hindi po dinisenyo ang gawain ng church para magkaroon ka ng kanegosyo. Hello? Amen? Ang simbahan ay dinisenyo para tayo matutong maghintay saan? Sa presensya ng Diyos.
Kaya mga tao ayaw ng pag-iintay sa presensya ng Diyos, kaya naghahanap ng simbang mabilis. Naghahanap ng gawain na mabilis na walang commitment. Bakit po? Dahil gusto nga nila ay lagi nagmamadali. But you cannot experience God if you are moving God according to your timing. Because you have to understand that He is the God and not you. Kanino pong terms nakadepende? Sa Diyos, siya ang Diyos eh. Kaya kung ikaw po ang masusunod, magpalit na kayo ng Diyos. Ikaw na ang Diyos at siya na maghintay sa iyo. Sabi mo sa iyong katabi, nagmamadali ka ba? Sabi mo sa Diyos, palit na kayo. Sabi mo, Lord, palit tayo. Ako dyan, dito ka, makita mo kung gaano kahirap maghintay. Hello? Amen? So desire the presence of God. Kaya ang mga bagay na meron po ang mga tao doon sa ilang tao na meron doon ay pareha sa Book of Acts. They have one common attitude. And what is that common attitude? Hunger for God. Amen? Ako po ito binabahagi sa inyo para magkaroon tayo ng iisang pinapananaw at tinitingnan dito sa simbahan ito. Ano po yun? Isa lang ang ating pong inaasam. What? The presence of the Lord. Always, not only every Sunday, but always, we are so hungry and thirsty for that presence of the Lord. Amen. At para po mangyari yun, kailangan ay meron ka ng hunger for God. Number 2, pangalawa, may connection po ito sa fellowship. Dahil ang meron din sa Azusa ng panahon yun, the brethren, at may connection din ito sa Book of Acts, they have great love for one another. Amen? Meron po silang dakilang pag-ibig sa bawat isa. They love the brethren. Amen? Kaya nga po okay sa akin yung mga nadidevelop. I am so happy na nadidevelop ngayon yung camaraderie sa ating church na may mga youth ministry na you spend time together, you bear the burden of your brothers and sisters. Kapag may problema, ay binibigay mo yung sarili, you can trust me. Pero sana naman, pag nagtiwala sa iyo, kapatid mo kay Kristo, wag naman maging ala reporter na nagtiwala na isuwala ng kanyang pasan, and yung broadcast naman, na alam mo ba, si ganito pala, walang pera yan eh. Alam mo ba na yan pala kapos na. Naghihirap na pala, naging ka ngayong GMA 7 na, ano po, naging ka ng TV Patrol. That's not how it is. Pag sinabi mo ng isang kapatiran that can you pray for me, hindi po sinabi, could you broadcast this? Amen? Pagka kinausap ka, tumingin ng panalangin, keep it to yourself. Amen. And bring it to God. Amen. Ibig sabihin, pinakita niya na siya'y nagtitiwala sa iyo na merong isang kapatid na kagaya mo. Hello? Kaya napakahalaga po nitong number 2, kaya ang simbahan sa New Testament Church, sa Book of Acts, matibay, matatag. Because not only they share the same passion, but they share the same heart and compassion towards each other. Amen? Kaya, nung panahon yun, sabi ng Biblia, wala sa kanila ang naghihirapan. Bakit po? Nagtutulungan. Amen? Nagtutulungan ang mga magkakapatid kay Kristo. E paano mangyayari yun sa ating panahon? Sa simbahan, wala na pong pakialaman. Alam niyo po ba na bumabalik na tayo sa Abel and Cain syndrome? Have you ever know that? Have you ever encountered the term Abel and Cain syndrome? Bumabalik ang church doon. Ano ibig sabihin doon? Am I my brother's keeper? Natanungin ni God si Cain matapos niyang mapatay si Abel na kanyang kapatid sa Book of Genesis. Nahanap ng Diyos kay Cain si Abel at sabi niya, Cain, nasa na inyong kapatid na si Abel? Di ba napatay po niya? Dahil siya po ay nainggit dahil doon sa kanilang paghahandog. Ito po yung unang dalawang anak ni Adan at ni Eva. At isang araw, sabi ng kwento ng Biblia, ang dalawang ito na magkapatid na si Cain at Abel ay parehas na naghandog sa Diyos ng kanilang mga inanin at ng bunga ng kanilang mga pinagpaguran. Naghandog si Cain ng kanyang inani dahil bilang farmer, inani po niya ang kanyang mga halaman, ang kanyang mga pananim. Pero basta siya nagbigay. Pero ito pong si Abel, kaya po siya tinanggap ng Diyos dahil hindi lamang siya basta kumuha sa kanyang mga alagang hayop, being a shepherd.
Siya po ay pumili yung pinaka-una, yung pinaka-the best na kanyang handog at ani, yung kanyang parang it's a representation of the tenth or the tithes. Kanya po yung inihandog kaagad sa Diyos, yung unang-una, yung pinaka-unang lumabas sa sinapupunan ng kanyang mga alaga, yung po kanyang inihandog sa Diyos. At tinanggap, at sabi ng Biblia, kinalugdan ng Diyos ang hain at handog nino ni Abel. Nung makita ni Cain na nangyayari na hindi tinanggap ng Diyos ang kanyang handog, nagalit siya kay Abel. Pinatay po niya si Abel. Pero ang lahat ng iyon ay kita ng Diyos. Ay isang araw, ang sabi ng Diyos kay Cain, ang sabi na nasaan ang iyong kapatid? Ano po ang sabi ni Abel, ni Cain kay God? Ano po sabi niya? Am I my brother's keeper? Sa Tagalog, ang sabi ni Cain sa Diyos, anong pakialam ko sa kanya? Medyo akin po sinimplify. Amen? At ganoon na nangyayari sa church ngayon. Anong pakialam ko sa kanya? Amen? Amen? Huwag na sa mga magkakapatiran. Minsan nga, ulitin ko, mahirap para sa akin ito sabihin, but I'm always speaking this to you because I'm training. I always believe the time will come, pwede po dumating ang panahon na ilipat ako ng Diyos, pero at least yung taong tatayo rito ay hindi na mahihirapan because you are well trained. Ang mahirap po sa maraming Kristiyano ay wala silang pakialam muna sa kanilang pastor. Hello? Minsan hindi nila alam kung ano pinagdaraanan ng kanilang pastor. Ang kanilang pananaw, pakialam ko sa pastor ko. Alam mo, meron ba, minsan ba, maging po tayong totoo, na kayo magtaas ng kamay, but just meditate. Minsan ba nag-isip kayo na, ano kaya ang pastor ko, may kakaanin? Naisip niyo ba yun? Ano kaya may kakaanin kaya sila ngayon? Ano kaya ngayon ay darating na pasukan? Si pastor kaya ay may pagpaaral sa kanyang anak. Naisip niyo po ba yun? Nakapag-isip kaya kayo niyan minsan sa inyong buhay na, paano kaya sa ngayong araw na ito? O para rin kayong si Cain, pag tinanong kayo, nasaan ang iyong pastor? Am I my pastor keeper, Lord? Matanda na ba? Nakaala na siya, Lord. Pakialam ko naman sa kanya. Hello? Tama mo ba? Hello? Tahimik na kayo, ha? Amen? Naisip niyo po ba yun? Is there a time na naisip niyo po yun? Amen? Kaya nga, number 2, kung bakit po naging successful ang pagbisita ng Diyos doon. Ano yung number 1? Hunger for God. Great hunger for God. Number 2, great love for one another. Bakit po magkasunod yung hunger for God and love for one another? Because it's as simple as this. You cannot love God apart from loving your neighbor. That's so simple. You cannot say na mahal mo ang Diyos pero hindi ko mahal tong katabi ko. You are the biggest hypocrite. Tignan mo nga yung katabi. Can you look at him and sabihin mo, you know, I'm too much concerned about you. Pwede mo ba ngayon sabihin sa katabi mo ngayon? Amen? Medyo parang mensahe na po ito, I'm getting too personal with you. Amen? Pwede mo ba masabi ngayon sa iyong katabi mo na, you know, brother, gusto kong paalam sa iyo, concerned ako sa iyo, di mo man alam, pero I want you to know, I have been praying for you. Ang problema ng maraming church, 10 taon na niya katabi ito, di minsan di niya na-i-pray. And I am telling you, God is my witness. Ang Diyos po ang aking saksi. I am always praying for every one of you. Pinapanalangin ko po kayo. Pag ako po nasa prayer time, I always mention you to God. God, please bless this man. Please bless this person. Hindi ko man alam isa-isa yung pangalan. Sometimes, pag hindi ko alam yung pangalan, in general, Lord, I know, pamilya sa akin ito, but Lord, I lift them up to you. Kaya nga, tanong ko sa inyo, this is a test. Yung ibang katabi, kaya mo sabihin, you know, brad, you know, sister, di mo man alam, di mo man itanong, pero I've been praying for you. Hello? Kasi yung pong isang test, if you love one another. Amen? Mahal po ba natin ang isa't isa?
Kaya nawa po ito'y mag-create, mag-spark ng pagbabago sa ating church. Na yung nakakatabi sa simbahan, could you just, the least that you can do, but it is the best that you can do, is to pray for him. Alright. Sa natural, parang yun ang pinakamababa dahil maaaring kailangan niya, parang sabihin niya, alam mo kapatid, maganda naman ang prayer eh. Your prayer is good, but I need cash. Hello? Amen? So, here's kaya ko sinabi, the least that you can do is to pray. Dahil ang totoo kasi, ang kailangan ng katabi mo talaga ay aksyon. Pero wala kang halimbawa pang-aksyon. Pero in the spirit, that is the best that you can do is to pray for him or her. Hello? Kaya napakahalaga po na merong committed na nananalangin sa inyo. And that is how you practice what you call love for one another. Kaya sana po huwag tayong uwi na parang itong mga naririnig natin pumasok sa tenga at lumabas lamang sa kabila. Dahil isa po ito sa mga component para maranasan mo lagi ang presensya ng Diyos. Hello? Great hunger for God, great love for one another. And number 3, commitment to the Bible as God's words. So ano po ang pangatlo na merong karakter ang 1906 revival? Meron silang great hunger, meron silang great love, at meron silang commitment. Saan? Sa salita ng Diyos na kanilang sama-samang itinuturing na itong ang Biblia ay salita ng Diyos. Kaya nga madalas kong pinauulit-ulit sabihin sa inyo na napakadaling sabihin mahal mo ang Diyos. But one of the basic tests if a person love God is, do you read His Word? Ano sabi, mahal mo ang Diyos? Yes. Tanungin mo, kasundan mo ng tanong, follow-upan mo. Nagkabasa ka ng Bible? Bira. Anong alam mong verse? Meron naman, John 3:16. Ilan taon ka ng Christian? Ay, matagal na. Alam mo, 10 years. Ikaw, bago ka lang eh. No? Pero ano, alam mong verse? John 3:16. 10 years ka na ha, pero John 3:16 lang ha. Siguro dami mo ng revelation kay John 3:16. Siguro kaya-kaya mo nang pigain niya na ituro dahil 10 taon ka ng Kristiyano, yan lang ang nabulay mo. Ano? John 3:16. Hello? Hindi ko sinasabing masama yung John 3:16, pero di ba naman nakakahiya? Na 10 taon ka ng Kristiyano, nabasa mo lang John 3:16. O baka nga, hindi pa nabasa, baka nga narinig mo lang. Hello? Amen? Bakit napakahalaga ng Biblia? Because sabi ng John chapter 1, dagdag mo na ito, John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word was with God, the Word was God. Ano sabi sa John chapter 1 verse 1? Sa simula ay salita at ang salita ay kasama ng Diyos. Ano raw po ang salita? Ang salita ay Diyos. Now tell me, do you love God? Pag sinabi, yes. Do you love the Word of God? Yes. Do you read the Word of God? No, you don't love God. Hello? Amen? Dahil kung tunay na mahal mo ang Diyos, you are always committed to His Word. Amen? Kaya number 1, great hunger. Bakit po ba napakahalaga na ang mga mananampalataya ay may passion sa salita ng Diyos para maranasan ng revival? Alam niyo po kasi pagka bumagsak ang presensya ng Diyos, tumama ang presensya ng Diyos at ang simbahan ay hindi maalam sa salita ng Diyos, they will never realize that it's God. Why? Dahil delikado po na we are just going after the feeling and emotion and we are not guided by the Word. Pwede po tayo madaya ng kaaway ko din. Pero pag tayo po'y malalim sa salita ng Diyos, dumaan man ang mga manifestasyon sa emosyon, sa physical, sa natural, hindi tayo madadaya because we know how to discern, because we are not guided by emotion, we are guided by the Word of God. Amen? Kaya yung po yung pangatlo, commitment to the Bible as God's words. And number 4, ang pang-apat sa dalawang huli na napakahalaga is dedication to Spirit-empowered evangelism and mission.
dedication to Spirit-empowered evangelism and missions. Ibig ko sabihin, tayo po ay dedicated na humayo, magmisyon, na kinakasihan ng kapangyarihan ng Espiritu. Meaning to say, the reason why we are going hard or going hard after the presence of God, it's not for ourselves. Kaya tayo naghahanap ng kapangyarihan at ng presensya ng Diyos, di para sa ating sarili. Because we want that presence of God to be converted into boldness so we can speak to the world and tell about the world about Jesus. Yung po layunin, kaya po tayo naghahanap ng presensya ng Diyos. Dito pa sa sarili. Ang motibasyon, kaya po natin nahanap ang presensya ng Diyos sa ating maranasan, ay para magkaroon tayo ng kapangyarihan at tapang para hanapin ang mga kaluluwang nawawala at ipagsabi sa mundong ito ang tungkol kay Jesucristo. Hello? The reason why I always seek the presence of God, ito po, dahil ako ba tinahanap ko ang presensya ng Diyos? Why? Because kung hindi ko hanapin ang presensya ng Diyos, how can I have the boldness? How can I have the zeal? How can I have the passion? How can I have the wisdom, the knowledge, para po ipangaral ang salita ng Diyos? Amen? Alam niyo po ba na hindi ko binabaliwala na kahit halimbawa kilala ko na halos familiar ako sa inyo, pero to be honest with you, kinakabahan pa rin po akong humarap sa inyo pag lumalapit na ang araw ng linggo. And the only thing that helps me to overcome this fear is get close to God. Because the closeness that I have with God will be converted into boldness and power and wisdom. Kaya pag ako po'y tumayo sa inyong harapan, sabi nga ng aking may bahay, nagtatransform ka. That's the product of your devotion to God. Kaya yung iba, sabi, hindi ako makapag-share, pastor, hindi ako makapag-mission, wala akong parang drive na gano'n. The reason why you don't have a drive is because you are lacking the presence of God. Because the presence of God will give you the drive, the power, and the boldness. Amen? Para po ikaw ay mag-reach out at mag-mission sa gawain ng Panginoon. And lastly, number 5, ito po ang pinakahuli na meron sila. Ulitin niya po natin, ano meron doon sa 1906 revival? Great hunger. Amen? Number 2, ano yung pangalawa? Great love for one another. Mahal nila ang kapatiran. Number 3, ano po meron sila? Commitment to the Word of God. The commitment to the Word of God, that it is God's Word. Number 4, ano po meron? Dedication to the Spirit empowerment for missions and evangelism, or pwede magbaliktad. Amen? Kaya sila ay naghahanap sa presensya ng Diyos. Bakit po? Kasi gusto nilang makapag-mission, magamit sa Panginoon. Tingnan niyo po, look at what happened to Peter. Si Peter at yung 11 apostles. Di mo ba nung namatay si Jesus sa krus, nasaan ito 11? Nasa po sila. Are they on the street telling the world that Jesus will be back again? Sila ba ay nasa street ng Jerusalem at pinagsasabi nila, huwag kayong mag-alala, babalik muli si Jesus. Sabi niya. Sila po ba'y nangangaral at pinagkakayag nila tungkol kay Kristo nung namatay si Jesus? Where are the 11? Sabi ng Biblia, the 11 was in a door locked, was in a room with their doors locked. Nasa isa silang silid, ayaw na nila lumabas. Tama po ba? Wala na silang tapang, wala na po silang lakas. Amen? Sila po ay takot na takot noong mga panahon yun. At sila nagkukulong. Kaya nga kung mapapasin po natin, sino ang nakatuklas na ang Panginoong Yesus ay nabuhay na mula sa mga patay? Sino ang nagpunta doon sa tomb? Mga babae. Amen? Pero nasa na mga kalalakihan? Wala na. Hindi. Minsan, hindi na po nila binisita yung libingan ni Jesus. When was the time na sila po pumunta ron? Nung ibinalita na ng mga Maria, sa panguna ni Maria Magdalena, that Jesus is not there. Saka sumunod si Pedro, saka tumakbo ang mga alagad at napasugod na sa lugar na yon. Pero they were not the first in the sea. Sila po'y huli. At ano po ang nangyari? Nakita nila that the tomb was empty one Sunday morning. Tama po ba? They see it to themselves na talaga nakita nila walang laman ang libingan ni Jesus. Now the question again arises. Nung ba nakita nila na wala doon ang Panginoon, matapos na marinig nila ang balita that
that Jesus is alive? Pinabalita na ba nila that Jesus, the Savior, is alive? Hindi pa rin po. Wala pa rin po silang tabang. Kaya ano po ang ginawa nila? Naalala nila, sinabi ng Panginoon, nagpakita si Jesus sa kanila isang araw dahil para balikan si Tomas na sila nagtitipo sa isang saradong pintuan. They saw Jesus now in the natural. Nakita nila yung mga butas sa kanyang mga kamay, butas sa tagiliran at sa paa. They saw Jesus now, walking alive in the flesh. Now the question again is this, matapos pa nilang makita ang Panginoon, doon ba sa mga sumunod na araw, sila ba'y nangaral na, nagsabing si Jesus ay buhay? Again, the answer is no. Nung matapos na makita nila si Jesus, they were really been a witness. Nung si Jesus ay inihatid nila sa airport, dahil babalik na sa kanyang ama sa bundok, kitang-kita ng kanilang dalawang mata that Jesus was taken away from them, going up to heaven, and He was received in heaven. Kita po nila yun, nasaksiyan nila umaakyat ang Panginoon at kinuha ng kalangitan. At matapos na wala si Jesus, nung sila'y nagsibalik at nagsiwi, did they now begin to preach the gospel and say to the world that Jesus is the Son of God? The answer still is a big no. Pero nung sila po ay nandun sa upper room, they wait on God. They wait for the promise of the Holy Spirit. Ano po nangyari sa Acts chapter 2? And the Holy Spirit came and shook the place and stayed with them. Pagkatapos po nung pangyayari yun, ano ang tanda ng Book of Acts? And sabi ng Acts chapter 3, and Peter now with boldness declared to the crowd that Jesus is the Son of God. Hello? Kailan po nagkaroon ng tapang sila? Nung naranasan na nila ang presensya ng Diyos. Kaya pag wala kang tapang na ibahagi si Kristo, hindi ang kulang mo ay pag-aaral. Hindi ang kulang mo ay Bible school. Ang kulang mo ay presensya ng Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, mag-share tayo ng Bible. Ay, ayoko. Sabi mo, bakit ayaw mo? Ay, hindi ako sanay. Hindi sa hindi ka sanay. Wala kang presensya ng Diyos. Hello? Amen? Dahil pag ikaw ay puspos ng kapangyarihan ng Diyos, iba yung tapang. Nagbabago ka. Para ba kumakapal ang mukha mo? Parang gano'n. Totoo naman po eh. Ako lang po eh, pagtatayo ako sa patay, hindi ko naman kakilala yung mga namatay kung wala kang kapal na mukha doon eh. Tatayo doon, sasabihin mo, amen? Pero pagkapuspos ka ng presensya ng Diyos, nawawala yun, naalis yung insecurity. Bakit po? Because one thing also that you develop if you know how to stay in the presence of God, your insecurity will be changed into security. Yung insecurity mo nawawala, nagkakaroon ka ng security. Why? Because in the presence of God, God will make you feel and make you understand that you are secure in Him. Amen? Noong unang pananaw ko, para siguro ako makapagsalita sa ibang tao, kailangan ko maraming pera. Hindi ganun ang Diyos eh. Amen? At kaya ang tao, nagpipilit na magkaroon ng mag-aaral sa sasakyan, mamahaling tirahan. Alam niyo kung bakit nandun? Doon siya nagtatago sa kanyang security. Kasi they have this concept na nabuo sa kanilang isipan, which is taught by the world. That the world will never listen to you if you don't have this and this and this. But I tell you, you don't have to have this and this. You just have to have the Holy Spirit in you, and you can make the world listen to you. Hindi mo kailangan na meron ka napakaraming pera sa bulsa, nakatira ka sa maganang bahay para pakinggan ka ng tao. Ang kailangan mo yung Espiritu ng Diyos. At pag nasa iyo ang presensya at Espiritu ng Diyos, makikinig at uupo sa iyo mga tao. Hello? Kaya number 5, the last before we leave, bago po tayo mag-iwahiwalay. Ang pang-5 na attitude ng Azusa Street Revival people, 1906, is they are committed to restoring the New Testament church. Committed to restore the New Testament church. Ano yung committed to restore? Dahil yung mga naroroon, kaya po sila nagtitipon, hindi sila pumayag. Sila yung mga Kristiyano na bumukod
doon sa religious movement na nagsabing hindi lamang ganito. Ang New Testament Church, puspos ng Espiritu, nakapagsasalita sa iba't ibang wika, gumagawa ng mga himala. Hindi lamang, kaya nga sabi I think it's Apostle Paul who once wrote, ang sabi ni Pablo, sabi niya, they have the form of godliness, but denying the power. Nakita nito mga tao sa 1906 revival na may anyo ng kabanalan, parang sumasamba nga, maawit ng hymnal noong araw amazing. Pero, sumisimba, tatayo, di ba ba, yun yung sinasabi ko, that's not the New Testament church. The New Testament church is not the church that you come. Di ba ba, boring na yung alam mo na alam ko na mangyayari. Tamo ha, gustahan tayo. Pag upo ko rito sa simbahang ito, ang una mangyayari kung hindi man opening prayer. Tayo po tumayo, tayo po mananalangin. Ang kasunod niyan, kung hindi man babasa ng salmo, aawit na yung mga yan. Tama, yun na ang gagawin. Aawit siya mga dalawang mabilis, dalawang malungkot. Tapos tatayo na yung pastor, magtuturo 30 minutes, tapos benediction, uwi na, tiis-tiisin mo lang. Hello? Anong tawag to? That's not the New Testament church. Because the New Testament church is when they come together, something is happening. The place is shaking. They never stop praising the Lord. Kaya nga po, I'm not forcing the issue, but I'm waiting for the day na darating ang mga panahon at dito sa ating mga pagsamba, hindi natin namamalayan, maghapon na pala tayo nasa simbahan, but we just don't want to stop. Why? Because the presence of God is so strong in this place. Alam niyo, nung bumaba ang presensya ng Diyos noong 1906, hindi po sila huminto sa pagtitipon. Hindi lang po isang taon. Hindi po ito every Sunday. Every day. Amen? Every day. 30 days a month. 365 days a year. Nasa simbahan ng mga tao. They were sick. Gabi-gabi may meeting. Araw-araw may pagsamba. Pwede po ba mangyari ulit ito? Pwede po ba? At ang mga nasa mga ibang state na malalayong lugar, gaya ng mga grupo nila Hagin na nasa Texas pa noong panahon yun, lumipad, nagbiyahe patungo sa California para lamang masaksihan ang nangyayaring ginagawa ng Diyos sa isang maliit na lugar na kung tawagin ay Azusa. Ako'y naniniwala na pwede mangyari yun na mga nasa malalayong lugar, as far as Mindanao, as far as Visayas, ay pupunta sa lugar na ito para hanapin ang isang lugar na kung tawagin ay Bautista. Amen. Because we are in the crossroad. Mapapansin niyo mo yung lugar, we are in the crossroad. Nasa krus na landas po tayo. Ang kailangan lamang po, kaya nga samahan niyo po ako na ma-develop natin itong 5 bagay na ito. Siguro po, para po ito mangyari, I will turn this over to our secretary kay Jen. And I will let this be a printout, yung 5. At ibibigay po sa inyo para maalala ninyo lagi that we have to be committed to these 5 things. Amen? Ngayon, kung hindi ka committed sa simbahan ito, at hindi ka into na sumaranasan ang matinding pagbisita ng Diyos sa simbahan, then don't ask for a copy. Pero kung ikaw ay kaisa na gusto mong makita, then we have to commit to these 5 things. Amen? Individually, magkukumit po tayo dito na ito yung magiging nating heart attitude. We will have a great hunger for God. Amen? We'll have that passion. Passion for God. Passion for loving our brethren. Kaya simula sa araw na ito, pagka natanggap mo yan, panalangin mo, kaya nga mahalaga, kaya nga po dito, hindi dapat ito parang social gathering. Kilalanin ninyo ang isa't isa, alamin niyo yung pangalan, hindi naman kailangan alamin mo ang buhay, pero ipanalangin niyo, pray for your brothers and sisters. Very powerful po prayer ng mga magkakapatid kay Kristo. Hindi nyo malaman, yun lamang po ang paraan para mag-connect tayo sa isa't isa. Dahil di naman 24 hours magkasama tayo. Pero may araw na bigla ka nananalay, prinay mo yung kapatid, hindi mo alam, yung kapatid pa lang yun, nasa pingit ng kamatayan.
pero you lift them up to the Lord, bigla siyang na-revive. Alam mo ba na kaya yun na-revive? Dahil sa iyo. Dahil merong katulad mo na pinakinggan ng Diyos. Dahil tandaan mo, sabi ng Biblia, the prayer of the righteous availeth much. Amen. Hindi po natin na, kaya kasi ko sa inyo, I'm always soliciting prayer from you. Hindi ninyo alam, malay nyo, mamaya, may mga sitwasyon pala na kami ng aming pamilya, pwedeng ma-accident, diba? Because somebody is praying for us, the Lord prevented an accident to happen to us. Amen? Kaya let us be prayerful. Let us pray for one another. Wag po natin kalilimutan yun. Amen? Nakakuha po ba natin yun, mga kapatid? Kaya pray nyo, meron pala isa tayo kapatid, tatawid, pero biglang nagpe-pray ka, babangga pala ng truck, napigilan nyo ng Diyos. Kasi may nananalangin. Amen? Pero huwag mo nang intayin, pasalamatan ka pa, huy, alam mo ba, kaya ka hindi nasagasaan, nag-pray ako sa iyo, pasalamat ka naman. Huwag naman ganun. Ano po? Huwag naman ganun. But it's our obligation to pray for one another. Amen? It's time pong lahat ay tumayo. Nakuha niyo po ba yung mensahe? Pwede po ba mangyari? Tingnan mo nga yung katabi, pwede kaya mangyari yun dito sa atin? Parang sa ilong na lumabas. Hello? Pwede po ba? Posible ba mangyari yung bagay na yun? Pwede ba mangyari yung 1906 sa 2016? Amen. Alam niyo ito, dami ito. Mas marami kayo kaysa doon sa nangyari sa 1906. Wawalo lang po ata yun sa 10. And we are more than 8, we are more than 10. Baka umaga pa lang kayo, iba pa yung mamaya yung sinisimba sa hapon. Madadagdag pa sila. Eh kung lahat tayo iisa yung passion and attitude. Ano? Kaya nga po, napakaganda ng lugar na ito. Have you ever noticed? Sabi ko nga po, I believe that I would never have this kind of passion kung tayo nasa metropolis pa rin. Dahil sa laki po ng lugar, kinakain tayo ng malaking lugar, hindi na natin makita ang isa't isa para tayo maging close. Pero dahil tayo nasa parang upper room ngayon, di ba upper room din? Third floor na tayo. 120 ang tipo na may isang passion. Hunger for God. Amen? Yung 120 sa Book of Acts. Ano naging bunga ng 120 sa Book of Acts? Did you know na nung bumaba ang kapangyarihan ng Diyos yung 120, nanganak po yun ng 3,000. Naging 3,000 po yung kaagad. In one day, the Lord added 3,000 souls in that church. That early church in Acts chapter 2. Eh kung tayo po'y lagpas ng 120, amen? Kung tayo 200, halimbawa, tapos meron tayo ng same passion, at ginawa yung ng Diyos yung epekto. Ako naniniwala, mangyayari yun. Bakit? Eh, sabi ng Bible, it's the same yesterday, today, and forever. Amen? Kaya nga po napakalaga. Kaya ako natutuwa, I was always thanking the Lord. We're moving forward. Dati kasi, pag sumasamba kayo, sabi nga ng misis ko, kwentuhan namin fellowship. Sabi niya kasi yung iba, kaya naman gano'n, nag-fellowship, nag-worship sila, walang dating eh. Tapos sabi niya, sa Diyos ang papuri, ano po, kwentuhan namin ito. Kasi yung sa atin, iba na sila magpuri. Sabi ko sa kanya, alam mo, huwag natin i-compare yung nangyayari sa ating church. Kaya tayo ngayon ay dumarating na sa ganito. Kasi nga, nakita natin yung halaga. Pero kung hindi naman natin ito pinag-aralan, baka hanggang ngayon tuon pa rin kayo. Hello? Amen? Pero dinala tayo ng Diyos, tinuruan tayo ng Diyos kung gaano mahalaga. Kaya ako'y natutuwa dahil now, when we are worshiping the Lord, may mga nasigaw na sa inyo. You are letting your emotions to be free. Amen? Dati wala na nga yung iba nahihiya. Sabihin na, OA ko naman, nasigaw pa. No, you let your emotions get free because you're not worshiping a human being. You're worshiping the God of the universe. Nagtatangs, hindi ko maka-inobserva, pinakikiramdaman ko. Sabi ko, I don't mind kung sa araw ng pagsamba may mga, kasi nung umattend po ako ng gawain ng revival sa Texas, nung bumagsak ang presensya ng Diyos, every night na nag-worship,
Habang umaawit ang praise and worship, wala nga doon yung ano eh. Wala nga doon yung, tumayo po tayo, basta umaakyat yung praise and worship team, tinotono yung gitara. Ako nagugulat ako eh, pag praise the Lord. Wala na pala. Ano po? Wala na yung ano. Kasi di kami iniimbitahan tumayo. Pagkatipa, pagtugtog, simultaneous, biglang taasan ng kamay. Talagang mararamdaman mo ang kakaibang presensya. Tapos magugulat ka dahil, siyempre, nadadala ka ng presensya. Pagdilat ko, ang dami pala tao na sa harapan. Doon nasa mga nakatipa. Amen? That's what you call being now led by the Spirit. There's freedom in worship. And I believe we are too close. Malapit na po tayo sa kalagayan. Amen? Dahil alam po natin kung gaano kakalala ang presensya ng Diyos. Amen! Sa tayo po'y manalangin, let us thank the Lord. Pasalamatan po natin ang Diyos sa mga mensaheng ito na dinala niya sa atin ngayong umaga. Dakila at makapangyarihang Diyos, aming Ama, naniniwala po kami na hindi aksidente na narito kami ngayon sa ganitong paniniwala at naririnig namin ang mga ganitong katuruan. Panginoon, alam po namin na may malaki kang balak na itinanda sa simbahan ito. Lord, pero dalangin po namin na sa balak mo ito, hindi ito mailagay sa aming ulo. We will always maintain our foot on the ground. Hindi po ikalalakit ito ang aming ulo. Bagkos kami maniniwala patuloy na ang lahat na nangyayaring gagawin mo ay ikaw ang bida rito. Wala po ito, Panginoon, sa amin. Ikaw po ang dahilan. Kaya gamitin mo po ang simbahan ito. Gamitin mo po kami. Hayaan mo po na sa lugar na ito ay mag-overflow. Tumutok ang iyong kapangyarihan. Magkaroon ng outpouring, Panginoon. At habang amin pong iniintay yun, sasabayan namin ito ng pananalangin. Sasabayan namin ito ng dedikasyon sa iyong salita. Sasabayan namin ito ng pag-ibig sa isa't isa. Sasabayan namin ito ng paghahanap sa mga kaluluwang naliligaw at nawawala ng landas. At sasabayan namin ito sa isang layunin na makita namin ang bagong tipang simbahan sa simbahan ito. Ang modelo ng New Testament Church. That the New Testament Church is a church filled with the Holy Spirit. At tongue-talker church, mga nagsasalita sa iba't ibang wika. At ang simbahan ito, Panginoon, na naniniwala sa mga pagkilos ng signs, wonders, and miracle that we will see in our time, in our generation, that the eyes of the blind will be opened, the deaf ears will hear. Panginoon, ang mga lumpo ay makalalakad, Panginoon. The broken-hearted will be restored, Panginoon. We are believing, God, for more, Panginoon. Just like what you have said in the old times through your prophet, that you can do it again, Panginoon. Pwede mong gawin ulit, Panginoon, ito sa aming panahon, Panginoon. Kaya we are releasing your power, Panginoon. We are engaging in unity with you, that you can do it again in our time, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus.